tuluyang nagdilim ang paningin ng suspect. Kaya nagalit yung suspect at doon kumuha na siya ng bato at pinukpok niya sa ulo ng ilang beses. Sino ngayon ang mas pangit sa atin dalawa? Ha? Nakuha pang hubarin ng suspect ang jacket ng biktima para ipamunas ng dugo. Ayon sa mga pulis, isang lalaki ang napadaan at napansin ang komosyon. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Nang mapansin ni Jason na may nakakita sa kanya, dali-dali siyang umalis sa crime scene. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulong! Nakita namin yung traces ng stones. Malapit lang talaga sa body ng biktima. Possible na yun ang ginamit ng suspect. Lumipas ang ilang oras, bangkay na ng matagpuan ang biktima. Ito nga mga unang kuha ng litrato ng bangkay ni Joanna nang matagpuan ng mga otoridad sa tabing kalsada sa Turil, Davao. Makikita natin na ang kanyang mukha ay talaga namang balot na ng dugo at halos madurog na sa sobrang tindi ng palo na kanyang tinamo. 4 na beses daw sa kanyang mukha gamit ang isang matigas na bagay. Dahil sa mga ebidensya tulad ng social media account at CCTV footage, itinuring ng mga pulis na pangunahing suspect sa pagpatay kay Joanna si Jason Dimahi. Pero hindi naging madali ang paghahanap sa suspect. Matatandaang iba ang ginamit na profile picture ni Jason sa kanyang social media. Based doon sa statement ng suspect, yun lang yung ginamit niya na profile pic sa Facebook account niya kasi para makapag-meet siya ng pwede niyang magiging kaibigan.